What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Noong ika-2 siglo sa England, galit ang Earl ng Warwick dahil ang prinsesa ay ikakasal sa ibang lalaki. Dahil dito, binayaran niya ang isang mangkukulam upang patayin ang kasintahan ng prinsesa upang siya ang makapangasawa rito. Ang kasintahang ito ay si Count Theobald Malfait na naglalakbay patungo sa kastilyo ng hari kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang tagapaglingkod na si Andre Lepat. Palagi silang humihinto kapag may nakikitang nangangailangan ng tulong dahil si Theobald ay isang marangal na kabalyero na sumusunod sa mga alituntunin ng kanyang pamilya. Para sa kanya, ang tapang ay hindi lamang tungkulin, kundi paniniwala. Pagdating nila sa kastilyo, nakipagkita siya kay Prinsesa Rosalind na nagbigay sa kanya ng isang palawit na may hibla ng kanyang buhok bilang tanda na ang kanyang pag-ibig ay mananatiling tapat magpakailanman. Nang maglaon sa piging, nilagyan ng mangkukulam ng isang espesyal na gayumat ang inumin ng prinsesa na magpapaniwala sa kanya na isang halimaw si Theobald at uudyok sa kanya na patayin ito. Mulit nang dumating ang oras ng pagtagay, nagpalitan ng baso sina Rosalind at Theobald bilang pagsunod sa isang sinaunang tradisyon ng kasal, kaya si Theobald ang siyang nakakita sa lahat bilang mga halimaw. Sinuntok niya ang reyna at sinaksak si Rosalind gamit ang kanyang espada, kaya siya ay ikinulong sa kanyang silid habang hinihintay ang hatol na kamatayan. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Andre kasama ang isang salamangkelo na nagpapanggap na mga pari, kaya pinapasok sila ng mga gwardya para sa huling dasal. Habang ninanakaw ni Andre ang ilang mahalagang gamit sa silid, ipinaliwanag ng salamangkero na hindi niya maibabalik sa buhay si Rosalind, ngunit maaari niyang ibalik si Theobald sa nakaraan upang maiwasan ng kanyang kamatayan. Gumawa siya ng isang gayuma at pinatikim muna ito kay Andre para makasigurado, at nang makita niyang ligtas ito, ininom din ni Theobald. Nagsimula ang salamangkero sa pagbigkas ng isang orasyon na nagpadala sa kanilang dalawa sa paglalakbay sa panahon. Ngulit nang tuluyan na silang mawala, saka lamang niya napagtanto na nakalimutan niyang magdagdag ng isang sangkap sa gayuma. Nagising sina Theobald at Andre sa parehong silid, ngulit ngayon ay isa na itong exhibit sa isang museo sa ika-21 siglo. Hindi nagtagal, tinakot nila ang buong museo dahil sa kanilang pagkalito, at ang espada ni Theobald ay nagpaalis sa lahat. May isang pamilya na nasa elevator na tinangka nilang tanungin, ngunit bumaba ang pamilya nang pumasok sila at napunta sila sa parkahan. Habang pasigaw silang bumababa dahil sa takot, nagpagpasyahan nilang nasa tarangkahan sila ng impyerno at ang mga kotse ay mga dragon. Kaya nang may isang sasakyang papalapit sa kanila, inatake at winasak nila ito, binaliwala ang driver na tumakbo palayo sa takot. Pagkatapos nito, bumalik sila sa museo at natagpuan ng isang rekreasyon ng isang medieval na simbahan, kaya lumuhod sila upang manalangin para sa kaligtasan hanggang sa matagpuan sila ng mga gwardya at arestuhin. Dinala ang kanilang mga gamit kay Julia Malfait, ang pinuno ng departamento ng sining medieval na kamukhang-kamukha ni Rosalind dahil siya ang kanyang apo. Nabigla siyang makita na ang mga bagay na ito ay hindi ninakaw mula sa mga exhibit. Tunay ang mga ito, at lalo siyang nagulat nang makita na ang singsing ni Theobald ay may eskudo ng kanilang pamilya. Dahil dito, hiniling niyang makilala ang dalawang lalaki, na agad namang inakala siyang si Rosalind at itinuring siyang ganon. Hinalikan ni Andre ang kanyang mga paa at sinubukan ni Theobald na halikan ang kanyang mga labi, kaya hinila sila ng mga gwardya. Nang subukang ipagtanggol ni Theobald ang sarili, sumigaw siya ng "ang tapang ang aming paniniwala" na nakakuha ng pansin ni Julia. Ito ang kasabihan ng kanilang pamilya, kaya inakala niyang ang lalaking ito ay isang pinsan Pranses na nawala sa dagat. Hindi na kailanman natagpuan ng bangkay, kaya inakala nilang patay siya at si Julia ang nagmana ng kanyang aryayan. Habang ipinapaliwanag ito sa gwardya at sa direktor ng museo, napansin ni Theobald ang mga poster ng kasaysayan at kalendaryo sa mga dingding ng opisina, at doon niya tuluyang naunawaan na nasa hinaharap at si Julia ay kanyang kamag-anak.
Hindi malaman kung ano ang gagawin, tinawagan ni Julia ang kanyang kasintahang si Hunter na mahilig niyang tawagin na Bunny. Nagkunwari itong nag-aalala sa kanyang kalagayan, ngunit ang totoo ay nag-aalala siya na ngayong bumalik si Theobald, hindi na nila maibebenta ang Ariayan. Si Hunter ay kasama lamang ni Julia dahil sa kanyang pera at ang kanyang tunay na kasintahan ay si Amber. Nagkasundo sina Julia at Hunter na patuluyan sina Theobald at Andre sa kanilang bahay habang naaayos ang lahat. Ngunit naging mahirap ito dahil paglabas pa lamang nila sa museo ay natakot at nabigla na sila sa lahat ng ilaw at ingay. Samantala, sa nakaraan, sinusubukan ng mga gwardyang sirain ang pinto ng silid ni Theobald. Mas mabilis ang salamangkero at nagawa niyang tapusin at inumin ng isang bagong gayuma upang makapaglakbay din sa hinaharap bago siya mahuli. Samantala, nagawa ni Julia na ilabas ang mga lalaki sa museo at sabay-sabay silang makikipagkita kay Hunter sa kanyang sasakyan. Kailangan pang kumbinsihin ni Theobald na hindi pwedeng habulin ni Andre ang sasakyan parang isang magsasaka. Kailangan niyang sumakay sa loob. Kahit makatuwiran ng bilis ng pagmamaneho ni Hunter, sobra pa rin ang eksperyensya sa sasakyan para sa dalawang medieval na lalaki. Nahilo sila at nagsuka pa si Andre sa maleta ni Hunter. Pagkatapos nilang dumating sa bahay ni Julia, hindi maiwasan ni Andre na mapansin ng hardinero ng kapitbahay na magandang si Angelique na mausisisa sa kanilang pagdating. Sa loob ng bahay, sinubukan ni Theobald na kumbinsihin si Julia na galing siya sa nakaraan at kailangan niyang makyan ang salamangkero upang makabalik, habang ginulo naman ni Andre ang kusina sa kakahawak sa lahat ng elektronikong gamit at pati pagkain ng aso ay kinain niya. Dahil posibleng may amnesia ang dalawa, sumakay sa muna si Julia at nangakong tutulungan silang maghanap ng salamangkero, ngulit kailangan muna nilang maligo. Pag-alis niya sa banyo, nagtalo sina Julia at Hunter tungkol sa dalawang lalaki dahil iniisip ni Hunter na baliwang mga ito at baka nagsisinungaling lamang para makuha ang kanilang pera. Ipinilit ni Julia na marangal na pinsan nito kahit nag-aalala siya dahil pupunta sila sa isang napakamagarbong restaurant ngayong gabi. Sa huli, pumayag siya dahil nais niyang patunayan na mali si Hunter. Samantala, inakala ni Theobald at Andre na ang inidoro ay bukal kaya doon sila nagsimulang maghilamos. Natagpuan sila ni Julia at dinala sa pangunahing banyo kung saan pinuno niya ang bathtub para wala ng kalituhan. Ngunit pag-alis niya, sinimulan ng mga lalaking ibuhos ang lahat ng produktong makita sa batya. Inanin ni Andre ang toothpaste at sinubukang uminom sa isang napakamahal na bote ng pabango, ngunit agad siyang itinama ni Theobald. Ito ay hindi alak, mangmang na magsasaka. Ito ay langis para sa paligo. Pagkatapos nito, pinilit ni Theobald na maligo rin si Andre at pagkatapos pumunta siya sa ibang silid upang masusing tingnan ng kanilang family tree. Sa oras na ito, tumawag si Amber sa bahay at si Andre ang sumagot sa telepono na kasabay ni Hunter na sumisigaw doon, nagsasalita ng mamahawal na salita at hinihipan pa ang kanyang busina. Pagkatapos ay itinapon niya ang telepono sa inidoro. Dahil hindi na naririnig ang usapan, sinabi ni Hunter kay Amber na delikado munang mag-usap at tatawag na lang siya mamaya. Ilang sandali pa lamang, dumating ang apat sa isa sa pinakamagarbong restaurant sa bayan kung saan nakatingin ang lahat sa kanila dahil sa asal ni Theobald. Mayroon ding isena si Andre na kinakain ng anumang itinatapon ng kanyang amo sa sahig. Pinayagan ng isang waiter na umupo si Andre sa mesa at pumayag lamang siya nang hiniling ito ni Julia. Masaya si Andre sa mesa, ngulit patuloy siyang nagnanakaw ng gamit sa mga tray at nagpapakita ng napakasamang asal hanggang sasawayin siya ni Hunter. Pagkatapos dumighay at umutot, inanunsyo niyang naiihi siya, kaya sinabi ni Theobald na gawin ito sa labas. Nabanggit ni Hunter na si Julia ay binigyan ng kontrol sa Ariayan, ngunit hindi ito ikinabahala kay Theobald dahil para sa kanya, ang lahat ng kanya ay kanya rin dahil siya ay isang malfate. Ikinalugod ito ni Hunter at sinabing masama na ang kalagayan ng kastilyo kaya nagpagpasyahan niyang ibenta ang lupa at Ariayan. Ngunit sinabi ni Theobald na walang sino mang maaaring magsalap sa isang malfate at tinanong si Julia kung ano ang gusto niya. Napagtanto ni Julia na si Hunter ang gumagawa ng mga desisyon para sa kanya kaya sinabing nais niya munang pag-isipan ito. Samantala, inakala ni Andre na kailangan niyang sulo upang umiihi sa labas at makaiwas sa mga lobo. Kaya pinilit niya ang mga luwang sa wall hanggang sa mapagalitan siya ng isang waiter. Sa kung anumang paraan, natagpuan niya ang banyo at inakalang bukal ang mga urinals. Kumuha rin siya ng tabletang chlorine at kinagat ito.
Pagkatapos, nagnakaw siya ng payong at isang manok sa kusina at matapos tusukin ang manok sa payong, dinala niya ito sa fireplace upang ihawin. Mabilis siyang sinaway ng mga waiters at ibinalik sa kanyang mesa, kung saan sinabi kay Hunter na siya ang magbabayad sa lahat ng pinsalang ginawa ni Andre. Sa kanilang paglabas, nagmigay ni Andre ng mga piraso ng tabletang chlorine at inakala ng lahat na kandi ito. Agad na inilura ni Julia at Theobald ang kanila, ngunit nagustuhan ni Hunter at kumuha pa ng isa. Pagdating sa bahay, winasak ni na Theobald at Andre ang telebisor na inakalang may tauhang kinulong sa loob at nasira ang buong silid. Nagsimula nang mag-isip si Julia na baka may katuwiran si Hunter at talagang baliw ang mga lalaking ito. Sa gabing yun din, dumating ang salamangkero sa museo. Kinaumagahan, ginising ni Theobald si Julia nang napakaaga para simulan na nila ang kanilang paghanap ng salamangkero. Lumabas si Andre upang magpahangin at nakita niyang sinisigawan at minamaltrato si Angelique ng kapitbahay na kumuha sa kanya bilang manggagawa. Lumapit siya at tinakot ang lalaki gamit ang kanyang kutsilyo. Inuutusan nitong humingi ng tawad sa dalaga at halikan ang kanyang mga paa. Dumating sina Theobald at Julia sa tamang oras upang pigilan ang sitwasyon na lumala pa. At inakala ni Theobald na isang maharlika ang lalaki dahil sa mga simbolong parang kalasag sa kanyang korbata. Para sa kapitbahay, masyado itong kakaiba, kaya umalis na lamang siya, ngunit kailangan pa ring parusahan si Andre. Dahil ayaw ni Julia na bitayin siya, iniwan na lamang siya ni Theobald na magtrabaho kay Angelique sa loob ng isang araw habang wala siya. Habang nagkukwentuhan, natuklasan ni Angelique ang malubhang kalagayan ni Andre at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil ilegal ang pagkaaalipin sa Estados Unidos. Ipinakita ni Andre ang mga kayamanang ninakaw niya mula sa silid ni Theobald noong panahong medieval at doon nakaisip ng ideya si Angelique. Samantala, papunta sina Julia at Theobald sa lungsod, kaya naghanda si Julia ng isang espesyal na sticker na may numero niya at idinikit ito kay Theobald sakaling siya ay maligaw. Nang may magnakaw ng bag ni Julia, nahuli ni Theobald ang magnanakaw at inihagis ito sa ibabaw ng isang kotse upang parusahan siya sa pagnanakaw, ngulit pinigilan siya ni Julia bago pa siya makagawa ng mas matinding bagay. Habang inaabala niya ang mga taong nagtipon sa paligid, may nakita si Theobald na babaeng may suot na kasuotang kahawig ng isang mangkukulam. At sinundan niya ito, kaya nawalan siya ng hiwalay kay Julia. Sinabi ng babae na hindi siya mangkukulam, kaya ipinagpatuloy ni Theobald ang paghahanap sa lungsod hanggang sa makarating siya sa isang bar na dinisenyo upang magmukhang isang sinaunang tavern. Pagpasok niya roon at pagpapakilala sa sarili, pinagtawanan siya ng mga tao at hindi siya sineryo. May isang lalaki pang nanukso sa kanya sa pamamagitan ng pagwagway ng billiard cue. Madaling hiniwa ni Theobald ito sa dalawa gamit ang kanyang espada. Ngunit dahil nauuhaw siya, sa halip na patayin ng lalaki, nilibre niya ng inumin ang sarili at lahat ng nasa bar at nakuha niya ang kanilang paghanga. Samantala, abala rin ng salamangkero. Nakabili siya ng bagong damit, isang maleta at maraming laruan mula sa tindahan ng mga laruan na dinala niya sa kanyang silid sa hotel. Tinawag si Julia sa museo at ipinaalam sa kanya ang biglaang pagpapakita ng isang nilalang na nagsunog ng kama. Habang sinusuri ang paligid, nakakita siya ng kwintas na wala roon dati. May nakatagong mensahe ito mula sa salamangkero na nagsasabi kung saan siya nakatira. Abala rin si Hunter. Umupa siya ng isang pribadong investigador at ibinigay dito ang walang lamang bote ng pabango na may mga fingerprints ni Theobald upang malaman kung tunay nga ba siyang pinsan. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Julia si Hunter upang sabihin na nawawala si Theobald, ngunit agad niyang ibinaba ang tawag nang makatanggap siya ng tawag sa isa pa niyang telepono. Ito ay mula sa mga tao sa bar na nakakita ng kanyang sticker at sinasabing puntahan niya si Theobald. Pagdating niya sa bar, gusto nilang uminom at kumanta siya kasama nila. Ngunit nang banggitin niya ang salamangkero, agad nagbago ang isip ni Theobald at handa na siyang umalis. Sinabi ni Julia na matapos makita ang museo, nagsimula na siyang maniwala sa kanyang kwento na isang malaking bagay. Magkasama silang pumunta sa hotel at nakipagkita sa salamangkero na nangakong matatapos ang bagong gayuma sa gabi. Ngulit pag-alis nila, sinubukan ng salamangkero ang halo na meron siya at naging sanhi ito ng pagsabog ng silid. Ang natira na lamang sa kanya ay ang kanyang mga botas at sombrero.
Samantala, tinuturuan ni Angelique si Andre kung paano mamuhay bilang isang malayang tao. Dinala siya sa sentro ng lungsod at matapos ibenta ang isang ruby mula sa kahon ng kayamanan, namili sila at namasyal. Matapos makabili ng bagong damit at masarap na pagkain, kinumbinsi ni Angelique na maaari siyang magkaroon ng higit pa kaysa pinapayagan ng kanyang amo. Sa ibang bahagi ng lungsod, kumakain naman sina Theobald at Julia sa isang diner. Sinabi ni Julia na ipinapangako niyang aalagaan niya si Theobald habang nasa magulong panahon ito. Kaya tinawag niya siyang may pusong leon, tagapagdala ng tapang ng kanilang pamilya. Hindi sumanga-ayon si Julia at sinabing mas pusong kuniho siya, kaya dinala siya sa labas at tinuruan niyang gumamit ng espada sa isang tumpok ng basura. Sa una ay kinakabahan siya at nag-aalinlangan, ngulit madlakarin, natutunan niya ito at nagkaroon ng mas malaking tiwala sa sarili. Sa isang mas magarbong restaurant, kumakain din sina Hunter at Amber habang nagrereklamo si Amber sa pagtatago ng kanilang relasyon. Napagpasyahan nilang maglibang sa pagsasayaw at nauwi sila sa parehong bar kung saan naroon sina Angelique at Andre na nagsimula na ng conga line. Nang magkasalubong ang mga magkasintahan, napanik si Hunter at sinabing kapatid niya si Amber bago siya hinala palayo. Hindi napapansin na nahulog ng pitaka si Amber at napulot ito ni Andre. Pag-uwi nila, kinumbinsi ni Angelique na magbitiw na sa kanyang trabaho upang maglakbay silang buong mundo. Ngulit nang dumating si Theobald, masyadong kinakabahan si Andre upang magsalita. Dahil dito, umalis si Angelique na bigo. Iniisip na nagkamali siya ng pagkilala kay Andre at naiwan si Andre na naguguluhan kung sino ang pipiliin niya. Habang naghahanda sa pagtulog, sinabi ni Julia kay Hunter na si Theobald ay isang napaka-spesyal na lalaki at dahil dito ay napagpasyahan niyang ibalik sa kanya ang kanyang ari-arian, kung saan kiniinis ang Hunter. Sa hotel, nalinis na ng mga pulis ang nasirang silid at natagpuan ng mga bahagi ng katawan ng salamangkero. Nang wala na ang mga pulis, binigkas niya ang isang spesyal na orasyon at muling binuo ang kanyang sarili. Kinabukasan, sinabi ng pribadong investigador kay Hunter na si Theobald ay hindi ang nawawalang pinsan, habang dumating sa bahay ni Julia ang salamangkero. Inihanda niya ang mga sangkap ng gayuma sa kusina at si Julia ang naghalo nito sa blender habang hinahanap ni Theobald si Andre. Sa wakas, naglakas loob si Andre at sinabing ayaw na niyang bumalik. Nagalit si Theobald dahil tinuturing niyang pag-aari si Andre at ayaw niya itong pakawalan. Nguhit na magitan si Julia at sinabing yun ang marangal na gawin. Tinanggap ito ni Theobald dahil hindi siya makatanggi kay Julia. Bago umalis para makipagkita kay Angelique, ibinigay ni Andre kay Julia ang pitaka ni Amber, na agad nagdulot ng hinala dahil wala namang kapatid na babae si Hunter. Sa sandaling iyon, dumating si Hunter at nais ni Theobald na patayin siya dahil sa paglapastangan sa dangal ni Julia. Ngunit sinabi ni Julia na siya ang gagawin nito. Nang hinakuhan siya ni Hunter na kriminal na pera lang ang habol, sinabi ni Julia na si Hunter ang tunay na ganito at tuluyan niyang nakipaghiwalay kanila habang inaalis niya ang kanyang singsing. Sinabi ni Hunter na isa lamang siyang kuniho na hindi mabubuhay nang wala siya. Ngunit dahil sa kanyang bagong kumpiyansa, tinanggihan ni Julia ito. Galit siya kay Hunter dahil pinaramdam niya na isa lamang siyang kuniho, gawing lagi naman siyang leon, matalino at malakas. Kaya kinuha niya ang espada ni Theobald at sumigaw ng "ang tapang ang aking paniniwala" bago hinampas si Hunter sa singit at itinapon palabas ng bahay. Nang handa na ang gayuma, inilagay nila ito sa isang bote at naghanda na sa pag-alis dahil kailangan itong inumin sa eksaktong lugar kung saan sila dumating. Ngulit tinawagan na ni Hunter ang pulis laban sa Theobald, kaya dumaan sila sa likod bahay at sumakay ng taxi. Hinabol sila ng mga pulis na hindi ikinatuwa ang driver, kaya binayaran ni Julia ang driver ng karagdagan at nangakong sasabihin sa hukmis na bihag lamang siya. Pumayag ang driver at nag-drive ng napakabilis, ngunit dahil rush hour, naipit sila sa trapiko. Bumaba sila at nagnakaw ng 2 kabayo sa mga pulis, sinakyan sila ng buong lungsod at nakasakay pa sa tren bago tuluyang makarating sa kanilang destinasyon nang hindi nahuhuli. Dali-dali silang pumasok sa exhibit ng medieval at bago umalis, sinabi ni Theobald kay Julia na ipinagmamalaki siya at ibinigay ang palawatin na may buhok ng kanyang lola sa tuhod. Kapalit, binigyan ni Julia siya ng hair clip na ireregalo sa prinsesa. Pagdating ng mga pulis, huli na ang lahat.
Nainom na ng Theobald at ng Salamangkero ang gayuma at nakabalik na sa kanilang panahon. Nakatigil ang oras sa pigite, kaya muli niya itong pinagalaw ng halikan si prinsesa. Nang dumating ang oras ng pagtatagay, inihawat niya ang kanyang baso kay Earl sa tanda ng kapayapaan, kaya tumakas ang Earl at tumalon sa bintana upang hindi mahuli. Kalaunan, habang naglalakad sina Theobald at Rosalind, ibinigay niya ang hair clip bilang regalo sa kasal, at sila ay naghalikan. Sa kasalukuyan, natagpuan ni Hunter ang blender na ginamit ng Salamangkero at inakala niyang milkshake lamang ito, kaya ininom niya ang natitirang gayuma at binasa ang orasyon na akala niyang simpleng tala lamang. Bigla siyang napunta sa nakaraan kung saan hinuli siya ng isang gwardya at sinabing magiging mahusay siyang tagapaglingkod, habang natakot ang mga magsasaka sa kanyang cellphone. Kilang araw ang lumipas, pumunta si Julia sa pre-ari ng Malfate, handang pamahalaan ito. Nakilala niya ang abogadong humahawak sa interes ng Pransya, na isang gwapo at matalinong lalaki na may tunay na interes sa kanilang pamilya, at agad silang nagkasundo. Samantala, sina Andre at Angelique ay nasa biyahe sa kanilang bagong kotse, patungo sa isang masayang pakikipag-adbentura sa Las Vegas. Huwag mong kakalimutang mag-subscribe, mag-like at i-on ang notifications upang makapanood pa ng mas maraming video na katulad nito. Salamat sa panunood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!